Nakatabla pa ang Toronto Raptors sa Cavaliers sa series, 93-89. Nakabalik pa tuloy si Brandon Ingram nung second half. Meron siyang total na 23.6 rebounds at consider pa rin bad game yun sa kanya dahil 6 out of 23 mula sa field. Ganun din si Scottie Barnes na meron 23 points at 9 rebounds na may 6 assists. Lamang pa yung Cavaliers sa last 5 minutes. Umigting yung depensa ng Toronto. Hindi rin makascore basta yung Cleveland na nagkaroon ng Raptors ng 17-5 run until buzzer. Hindi ko malaman kung na-limit or kinapos si Donovan Mitchell na meron siyang total na 20.6 rebounds, 3 assists at 6 out of 24 sa field. Si James Harden naman 19 points, 2 rebounds, 8 assists, 6 out of 14 mula sa field. Parang biglang nawala yung dalawa kung kailan pa nakalamang agad yung Toronto. Mukhang kailangan pa ng isang sumpa para magkakontrapelo. Napipilitan na din si Donovan Mitchell na mag-foul baiting pero hindi natatawagan ang foul. Yung isa pa doon nag-cause ng turnover at mukhang nagkaroon pa ng injury. Back to square one ang series ng Cavaliers at Raptors. Kung sino makakuha ng Game 5 siya yung may advantage. Sa last 2 games nagawa pa ng Raptors na low scoring game. Parang biglang naging non-factor si James Harden. Nakabalik naman si Victor Wembanyama at mukhang hindi na pababalikin si Damian Lillard. Naka 3-1 na ang San Antonio sa series versus Blazers. Sabi nga ni Wemby, kung hindi siya na-injured nung Game 2, sweep sana kayo. Nasa 27 points, 11 rebounds, 3 assists, 4 steals, 7 blocks. Si De'Aaron Fox naman, 28.6 rebounds at 7 assists. Makakatikim din si De'Aaron Fox after ng 9 years ng second round ng playoffs, puwera usog. Dahil nausog ko ata si Henderson, biglang nangitlog sa Game 4. Si Holiday, bubabantay na rin kay Wemby sa ilalim, pinipisikal na. Naka 20.6 rebounds, 4 assists. Si Abdiha, nagiging luka na rin na mas dumadami yung reklamo sa referee. Nasa 26.7 rebounds, 3 assists. Meron chance ngayon ang San Antonio na tapusin ang series sa kanilang home court. Sa kabilang side naman, ang Minnesota 3-1 na rin sa series. Isang panalo na lang, pasok na sila sa second round, puwera usog. Kung makakabawi pa doon ang Denver Nuggets sa series. Wala na si Donte dahil sa injury. Si Anthony Edwards naman nakalusot sa malalang injury dahil sa report nagkaroon siya ng best scenario, bone bruise injury. Ang best scenario pa doon sa Minnesota kung mapapaabot nila until conference finals. 2 to 4 weeks ang expectation na mawawala si Edwards dahil sa kanyang injury. Based naman sa history ni Edwards, mataas di umano ang pain tolerance itong si Anthony Edwards. Dati meron siyang series na nagkaroon siya ng injury sa parehong paa din pero nakalaro pa rin siya until conference finals. Based din sa schedule kung 2 to 4 weeks kukulangin si Edwards na makabalik. Dahil sa susunod na linggo, magsisimula na ang second round ng playoffs. Yung San Antonio, kung matatapos nila ang series, makakapagpahinga pa sila until sa susunod nilang round. Si Kevin Durant naman, before Game 4, mamimintis ang series nila kontra sa Lakers dahil nagkaroon siya ng injury sa paa. Base case siya, expected, hindi makakalaro si Kevin Durant. So kapag in-upload ko to at naglaro si KD, si Sham ang nag-report nun. Based sa injury report ng NBA.com, pwedeng last minute na pumasok or maglaro si Kevin Durant. Based din sa recovery time ng injury ni KD sa paa, nasa 2 to 3 weeks pa. Na-diagnose kasi si Kevin Durant na mayroong bone bruise injury at dumaan pa siya sa facility ng Rockets para magpa-check up sa medical team at nagkaroon pa ng team meeting. Namamaga pa yung paa ni KD at hindi pa siya makagalaw ng natural. Kasama pa doon na meron pa siyang injury sa tuhod. Kaya nagtataka yung ibang mga ka-teammate niya, asa na daw si Kevin Durant. Based kasi kay Amen Thompson, hindi niya alam kung asan si KD dahil nagpaparehab ng injury out sa team. Or nagpapagamot si Kevin Durant ng malayo sa team niya. Pero based sa report ni Sham, nakipag-meeting pa si KD sa team niya. Parang may patama talaga yung sinabi ni LeBron dati na ulo ng ahas si Kevin Durant dahil parang inahas niya yung team. Biglang di umano nagparamdam. Sorry, nagbakal sulit dun. Pasimple din tumira itong si LeBron eh. Tapos meron pang isang player talagang tinatamaan sa Rockets, si Jabari Smith. Kasi kada magkakaroon siya ng mali, binabakbakan siya sa Twitterverse. Kasama siya sa Kevin Durant files. Parang nalalapit nang umalis si KD sa Rockets at lumipat na naman ang team. Based naman kay Coach Ime, nasa medical team na ang decision kung palalaroin si KD. Kaya nagtaka rin si Kendrick Perkins na mataas naman ang pain tolerance si KD, bakit biglang hindi siya naglaro?
Based naman sa ibang report or commentator, imposibleng injury lang ang rason ni Kevin Durant. Ang isa pa doon, per season lang ni KD ngayon nagka-lechon de leche ang Rockets sa playoffs. May natitira pa siyang 2 taon, ito yung pinirmahan niya ngayon at tradable yung kontrata ni KD. May mga comment pa sa Twitterverse na kaya wala si Kevin Durant, naghahanap na siya ng team na lilipatan dahil mukhang hindi siya okay sa mga player ngayon ng Houston. Kaya lumipat ng Houston si Kevin Durant or nagpa-trade dahil naglaro siya dati sa college sa Texas. Meron team na pwedeng lipatan si KD, yung original hometown team niya, ang Washington Wizards dahil taga Maryland si KD at naglaro siya nung high school sa area ng DC. Yun ang isang team na pwedeng puntahan niya. Andun pa si Trae Young.